Oo naman, Romano. Malakas ang kutob ko. Makakahuli tayo ngayong gabi ng baboy ramo. At saka nasabi ko lang naman yon kay Maria. Dahil naawa ko sa kanya. Malay mo, magdilang anghel ang mga sinabi ko na makakita tayo ng kakaibang ibon. Sagot naman ni Pedro sa kanyang kapatid. Napakamot na lang sa ulo si Romano sa mga sinagot ni Pedro sa kanya dahil napaka-imposible talaga ang sinasabi nito na makakakita sila ng kakaibang ibon sa kasagsagan ng katahimikan ng gabi. Kuya Pedro, bakit hindi natin subukang mangaso sa kabilang kabundukan? Sa tingin ko, marami tayong mahuhuli roon at si Itay na rin ang nagsabi na marami ang mababangis na hayop sa kabilang kabundukan. Sambit mo ni Romano at niyayan nito ang kanyang Kuya Pedro na sa kabilang kabundukan silang dalawa mangaso. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Romano? Alam mo namang magagalit sina Inay at Itay kapag tumungo tayo roon. Palatak naman ni Pedro at hindi ito sumang-ayon sa sinabi ng kanyang kapatid. At nang makarating sila sa kubol, malapit sa taniman ng kanilang mga gulay, ay agad silang pumasok at kinuha ang ilang kagamitan na madalas nilang gamitin sa pangangaso, tulad ng mga pana na yari sa buho ng kawayan, sundang at sibat. Isinukbit nila sa kanilang mga baywang ang matatalas nilang mga sundang at sinabit naman ang pana sa bahaging likuran, kasama ang mga palaso habang ang sibat na may hawak ng kanilang mga kamay. Matapos makuha ng magkapatid ang mga gagamitin nila sa pangangaso, ay dagdi silang lumabas ng kubo at marahang naglakad papasok sa kagubatan. Tanging liwanag ng kahil na buwan ang nagsisilbing tanglaw sa kadiliman ng gabi habang tinatahak nila ang masukal na kakahuyan. Tanging huni ng mga kuliglig ang kanilang naririnig sa matatayog na mga puno na kanilang dinaraanan. Nagsisilbi ring palamuti sa kadiliman ang mga kumikislap na mga alitaptap habang lumilipad ang mga ito sa saliw ng malamig na hangin habang kumakaway ang malalapad na mga dahon. Lumipas ang ilang sandali. Narating na nina Pedro at Romano ang kalagitnaang bahagi ng kakahuyan na kung saan nagsimula na silang maging maingat sa bawat paghakbang ng kanilang mga paa upang hindi makalikha ng ingay. Tinalasan din nila ang kanilang pakiramdam sa buong kapaligiran ng masukal na kakahuyan. Nakatuon ang paningin ni Pedro sa bahaging itaas ng mga puno, habang si Romano naman ay naging mapagmasid sa bawat sulok ng paligid na kanilang dinaraanan, habang maingat na hinahakbang ang mga paa upang maiwasan na makalika ng ingay sa mga tuyong dahon at sangang nagkalat sa lupa. Napatigil sa paglalakad ang magkapatid nang marinig nila ang mahihinang angil ng isang mabangis na hayop. Animoy para itong may nilalapan na kapwa nito hayop at matutukoy din nila Pedro at Romano na isa itong baboy ramo. Ang labis nilang pinagtataka kung bakit napakalaki nito na halos triple ang sukat nito sa pangkaraniwang baboy. Malinaw rin nilang nasisilayan kung paano kainin ng dambuhalang itim na baboy ang mga laman loob ng kauri nito. Dumating na rin sa punto na naibaling ng itim na baboy ramo ang paningin nito sa magkapatid habang nanilisik ang mga mata at tumutulo ang pulang likido sa kanyang bibig. Kuya Pedro, nakakatakot naman ang baboy na yan. Usal ni Romano sa kanyang kuya habang mahigpit na hawak ang matulis na sibat. Oo nga, Romano, parang hindi siya pangkaraniwang baboy ramo. Kung makatingin ito sa atin ay para tayong lalamunin ng buhay. Tingin ko isa itong halimaw, Romano.
Sagot naman ni Pedro sa kanyang kapatid. Matapos sabihin iyon ni Pedro, ay bigla silang sinalakay ng dambuhalang itim na baboy ramo na tila hindi natatakot sa mga hawak nilang sibat. Walang habas na sinibat ng magkapatid ang dambuhalang baboy at hindi nila ito tinamaan dahil napakaliksi nitong kumilos na parang may sariling pag-iisip. Nagulantang na lamang sila nang tumalon ito ng mataas at sinunggaban si Romano dahilan upang magpagulong-gulong sila sa lupa. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Romano nang pumaibabaw sa kanya ang dambuhalang itim na baboy at handaan ng lapain ang leeg niya. Mabilis na hinugot ni Pedro ang matalas sa sundang sa kanyang bewang at mabilis na pinagtataga ang dambuhalang itim na baboy. Ngunit sadyang mabangis talaga ang nasabing hayop dahil nanatili itong nakakubabo kay Romano kahit na hinaharabas na siya ni Pedro ng matalas na sundang. Dahil hindi ininda ng dambuhalang baboy ang bawat paglapat ng talim ng sundang ni Pedro, ay naisipan ng binata na kunin ang sibat at ubod lakas na tinarak sa lalamunan ng mabangis na hayop. Muling hinugot ni Pedro ang sibat na gawa sa bahi ng kawayan at muli niya itong tinarak sa ibabang lalamunan ng itim na baboy na kung saan tumagos ito sa kabilang bahagi. Isang malakas na pag-angil ang pinakawala ng dambuhalang baboy na halatang inindain ito ang matinding sakit. Dagling tumayo si Romano sa pagkakahiga sa lupa at mabilis na kinuha ang pana sa bahaging likuran at agad na nilagyan ng palaso at ubod lakas na hinatak ang tali na gawa sa yantok upang panain ang dambuhalang itim na baboy. Halos bumao ng palaso sa katawan ng itim na baboy. Muling kumuha ng palaso si Romano at walang awan na pinana sa sentido ang hayop na sumalakay sa kanya na muntik na niyang ikasawi. Dahil sa mga natamong pinsala ng dambuhalang itim na baboy ramo, ay unti-unti nitong nanghina. Dumating na rin sa punto na bumulagta ito sa lupa habang hinahabol ng hininga na halatang malapit na itong bawian ang buhay. Bumalwak din ang masaganang dugo nito sa sugat kung saan bumaon ang matalas na sibat. Kuya Pedro, munti ka na akong lapain ng hayop na to. Buti na lang at napatay natin siya. Ito na rin yata ang pinakamalaking nahuli natin. Mukhang marami tayong makukuhang karne sa baboy na ito. Palatak ni Romano sa kanyang kuya habang inihingal ito magsalita. Romano, tumahimik ka. Narinig mo ba ang narinig ko? Mukhang hindi nag-iisa ang dambuhalong baboy na ito. Tugon naman ni Pedro kay Romano. Naririnig kasi ni Pedro ang malakas na pag-angil ng mababangis na hayop na halatang hindi ito nag-iisa. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na kailangan nilang magtago. Iniwan din nilang nakahandusay sa lupa ang dambuhalang baboy ramo at agad silang naghanap ng mapagtataguan. Mabilis silang nagtago sa mayayabong at matalas na talahib at nahiga sila ng padapa habang nakabaling ang paningin sa nakahandusay na itim na baboy. Nararamdaman din ng dalawa na malapit na ang mababangis na hayop dahil sa palakas ng palakas ang mga angil nito. Namilog na lang ang mga mata ni na Pedro at Romano nang masilayan nila ang 5 dambuhalang itim na baboy na halos mapupula rin ang mga mata na may matatalas ng ngipin. Lumapit ang 5 dambuhalang itim na baboy ramo sa kauri nilang napaslang at umangil sila ng malakas habang nakangat ang mga ulo sa kawalan. Mas lalong nagimbal ang magkapatid at nilamon ng matinding hilakbot nang magpalitan nyo ang 5 itim na dambuhalang baboy bilang mga anyo ng tao. 2 lalaki at 3 babae na pawang walang mga saplot sa katawan. Nangingintab din ang kanilang mga balat dahil sa langis na pinahid nila sa kanilang buong katawan. Lumapit ang isang nakahubad na babae sa nakahandusay ni itim na baboy
at niyakap ito na mahigpit habang umiiyak. Lucio, sino may gawa sa'yo nito? Ipinapangako ko, napapatayin ko rin ang mga pumatay sa'yo. Nararamdaman ko na hindi pa nakakalayo sa kagubatang ito ang mga pumatay sa'yo, Lucio. Mga kasama, hanapin at tugisin ninyo ang pumaslang sa aking asawa. Dalhin niyo sila sa akin, buhay man o patay. Saad na utos ng babaeng aswang habang nanggagalit ito sa galit dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Matapos utusan ng babaeng bangkilan ang apat niyang kasamahan, ay binuhat nito ang kanyang asawa kahit na nasaan yung baboy ito, habang ang apat naman na aswang ay pasinghot-singhot sa hangin na tila inaalam ang kinaroroonan ng dalawang magkapatid. Sabi na nga ba, hindi ordinaryong baboy ramo ang nakasugapa natin, Romano. Mukhang delikado ang sitwasyon nating dalawa. Basta itong tandaan mo, oras na papansin nila tayo sa pinagtataguan natin, ay huwag kang lalayo sa akin. Palagi ka lang sa tabi ko at manatiling kalmado. Maliwanag ba? Paalala ni Pedro sa kanyang kapatid. Oo, Kuya Pedro. Maiksing tugon naman ni Romano at mababa ka sa mukha nito ang matinding pangamba. Hindi muna kumilos ang magkapatid at nanatiling nakadapa sa damuhan habang mahigpit nilang hawak ang kanilang mga sundang. Naiwan namang nakabaon sa katawan ng baboy ramo ang isang sibat na ginamit ni Pedro, habang ang isang pangsibat ay hindi rin nila muling nakuha pa. Nagulantang na lang ang magkapatid na mangangaso nang maibaling sa kanila ang paningin ng apat na aswang. Matapos nilang suminghot sa kawalan, nalatang nalaman na ng mga ito ang kanilang pinagtataguan. Ngumisi nang nakakilabot ang apat na bangkilan, habang nakatuon ang mga mata nila sa mayayabong na talayban na kung saan naroon sina Pedro at Romano. Dumating na rin sa punto na muli silang nagpalit ng anyo bilang mga halimaw at walang habas na tumakbo patungo sa pinagkukublihan ng dalawang magkapatid na mangangaso upang patayin sila. Dahil sa senaryong iyon, ay walang nagawa sina Pedro at Romano, kundi ang tumayo sa kanilang pinagkukublihan at tumakbo ng matulin. Dahil batid nilang alam na ng mga aswang kung saan sila nagtatago. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung nagustuhan niyo ang bidyong ito at kung bago lang po kayo, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like at pindutin ang notification bell upang ma-update kayo sa mga bago kong lapag. Maraming salamat po at God bless.